kung hindi natin nilaban, hindi mangyayari yon. Kung hindi tayo nagpursige, hindi tayo nawala ng pag-asa, yun ang mahalagang learnings. Hindi mawala ng pag-asa ang ating mga mamamayan. Palaging dapat may pag-asa, kaya nagtuloy-tuloy tayo. Kaya ngayon, inaani din natin yung pinaghirapan natin na yon. Nung una pa lang, nung sa Committee on Human Rights, kung maaalala ko, kay Kong Benny Abante, pahirapan pa kami sa pagpapakausap, no, ng mga biktima. Tapos nagkaroon pa ng mga anong tawag doon, yung kami-kami lang muna, mga executive sessions pa. Hindi pa nga talaga in public. So, yung series na yon hanggang sa Quad Committee hearing, kilala pala ako ng mga mamamayan on the ground sa Quad Committee hearings. Pag tinatanong mo sila, nakita ko yon kung paano talaga nasa on the ground, kapag nakita nila brosas, ang sinasabi nila, napapanood ka namin. Saan po? Sa Quad Committee hearings. So, ibig sabihin, nakatulong talaga yung Quad Committee hearings pagpapaalam sa mga tao kung ano yung tunay na nangyayari sa ating bayan. Lahat yan, mula local, national, international, lahat yan ay tinrabaho natin, lahat yan ay pinagsikapan nating mangyari. Kaya huwag pong mawala ng pag-asa dahil darating at darating ang hustisya. Siyempre, ikaw, last na lang. Siyempre, yung mga chair ng Quadcom, they are unlikely allies, diba? Umamin naman sila na before they were silent. What are your lessons on maybe forging alliances or like, putting your eggs in a basket that alam mo yun, anong mga lessons? Well, I think we should really talk, palagi pinag-uusapan, nung time na yon, lagi kami nag-uusap. Kasi hindi naman kami pareho, di ba? Kahit naman yung administration, hindi kami pareho. Although we have a na nangyayari, na ginagawa, na ina-achieve, na gusto nating ma-achieve, mapanagot, at magkaroon ng hustisya yung mga biktima. At sa tingin ko, sa ganong lesson, yung pakikipag-usap natin sa ganong larangan na hindi natin, na it's about principles, na hindi natin tinitake on yung kanilang posisyon na pagtatanggol sa administrasyon dahil nagpatuloy pa rin naman yung killings at kung ano-ano pa. At ngayon, may mga political pa rin tayong mga killings at mga problema, mga incarcerations, mga ginagawa ng mga gawa-gawang kaso. Nandyan pa rin ang National Task Force for the Elimination of, NTF-ELCAC, whatever. Yan, dahil doon, hanggang ngayon, pinagpapatuloy ng Marcos administration at hindi kami sangayon doon. At sa tingin namin, between sa parehong position, dapat lamang ipagpatuloy natin kung ano yung ginagawa natin in our own terms, in our own principle, in our own voice.